God is always on time. Sabi mo nga sa katabi mo, God is always on time. Sa panahon ng moderno, ng mga teknolohiyang meron tayo, sa panahon ng iPad, ng iPhone na puro I at puro self, sa panahon ng modern technology and digital society, parang tinatanggal ng modernong teknolohiya yung salitang mag-antay sa ating vocabulary. Sapagkat parang lahat na lang pwede nating madaliin, lalo kapag may pera ka. Napansin nyo ba minsan yung pagdami ng pera mo, tinatanggal yung patience sa puso mo? Kasi kapag may pera ka, kaya mong i-accelerate ang lahat ng bagay. Kaya minsan, kahit Kristiyano na tayo na dapat marunong tayong mag-antay at magtiwala sa Panginoon, parang tinatanggal nung ating pera, ng ating achievement, nung ating experiences, yung salitang mag-antay sa ating vocabulary. Hindi naman ako hypocrite. Ako mismo na nagsasalita sa harapan po ninyo, hindi rin po ganun ka-patient katulad ng inaasahan ninyo. Lahat po tayo mga kapatid, we don't want to wait. We hate to wait. Kapag natatraffic tayo, kapag pumipila tayo sa cashier sa grocery, kapag tayo ay pumipila sa doctor's appointment, marami sa atin, yung katabi mo, pangiti-ngiti lang, pero sinasabi niya sa kanyang isipan, nagtitiwala naman ako sa Diyos, pero ayoko lang talagang mag-antay. Gusto kasi natin yung easy-baked answered prayer, na kapag nanalangin tayo, gusto kagad natin may sagot ang ating Panginoon. And knowing who you are, and I'm sure, knowing your neighbor, o kilala mo ang iyong katabi, alam mo na impatient siya sa maraming bagay. Hirap siyang mag-antay. Kaya nga kahit illegal pa, may jowa siya. Joke lang. Kasi marami sa atin na nagtatanong, kailangan ko ba talagang mag-antay pa ng tamang panahon para sa isang relationship? Kailangan ko pa ba talagang mag-antay ng right time para maninig ang Panginoon? Because I want to speed things up. I want to make my life faster and easier. Pero maraming salamat sa Panginoon na kahit na hindi tayo marunong magantay, sa pamamagitan ng sovereignty ng ating Panginoon, tinuturuan niya tayo through our circumstances to trust in God and to trust in His timing. Sige, huwag niyo akong pansinin, okay lang sa akin. Pero naniniwala ko, yung katabi mo, kailangang matutong mag-antay. Kasi maraming mga parte ng buhay niya ang minabadali niya. Akala niya ang relationship parang pansit canton na instant. Akala niya ang relationship parang instant coffee. But let me tell you this mga kapatid. Ang Diyos may itinuturo sa atin every time na inaalaw niya na mag-antay tayo sa mga blessing na ating ipinapanalangin. In fact, walking with God and walking with the Lord demands that we learn how to wait. Because the Bible is very clear to us in Ecclesiastes chapter 3 that there is always an appointed time for everything on earth. Pag sinabi mong appointed time, hindi ito oras na pinili mo. Ito yung oras na pinili ng Diyos. There is an appointed time, hindi mo pinili, pero pinili ng Diyos kasi may bagay siyang nakikita na hindi mo nakikita, may bagay na alam ang Diyos na hindi mo alam. Ang ganda ng storya natin, mga kapatid, sa binasa nating text, kung saan ang sabi ng scripture, may isang lalaki na bulag. In fact, many scholars are saying he was blind since birth. Na sabi ng verse 22, nung ang ating Panginoong Yesus ay pumunta sa Bethsaida, may mga tao na nagdala ng bulag na lalaki, watch this, and he begged Jesus to touch him. Everybody say beggar. He was begging for healing. He was not begging for money. At marami sa atin, pastor, hindi ako makarelate kasi hindi naman po ako pulube. I'm not begging for money. And yes, maaring milyon-milyon ang laman ng bank account mo. But at some point, many of us are begging for something to the Lord. Kapag depressed ka, you are begging for peace. Kapag may sakit ka, you are begging for healing. And this guy who has been blind since birth is actually begging not just for restoration, but a miracle from the Lord. He was waiting, he was longing, and he was hoping for a miracle. Nasasaktan siya, may sakit siya, but yung kanyang hope nung makita niya si Jesus Christ ay muling nabuhay. He was blind since birth. And look at me, look at the screen. He was not asking for something that he had before. He was asking for something that he never had before. Hindi naman siya nakakakita before. So ang pinapanalangin niya sa Panginoon, Lord, I want to experience sight
for the very first time. Iba ito sa miracle kung saan yung babaeng dinudugo for 12 years. Remember that story? Kasi kung dinudugo siya for 12 years, ibig sabihin, naranasan niya yung walang dugo. And now he was asking God for healing. Naalala niyo mga kapatid, yung lame man na 38 years na nasa gilid ng Bethesda, John chapter 5, nasabi na scripture, he was lame for 38 years. And according to Bible scholars, this guy was about 40 plus years old. So kung 40 plus years old na siya, 38 years siyang crippled, ibig sabihin naranasan niyang lumakad sa kanyang buhay. And then nung dumating ang ating Panginoon, sabi niya, Lord, I want to walk again. Kilala niyo si Lazarus, right? Si Lazarus, nung namatay siya, kaya nga siya namatay kasi buhay siya before. Duh. At nung namatay si Lazarus, 4 days after his death, ang sabi ng scripture, binuhay siya ng Panginoon. Yung babaeng dinudugo for 12 years, binalik ang kanyang health. Yung lalaking lame, binalik ang kanyang paglakad. Si Lazarus, binalik ang kanyang buhay. Pero itong bulag na to, walang maibabalik sa kanya kasi never niya pang naranasan ang makakita sa kanyang buhay. Am I making sense, mga kapatid? But let me tell you this, kahit never pa siyang nakakita, and he is asking God to give him something that he've never had, let me give you a wonderful news. God is able to give you something that you never had before. He is not just a God of restoration. He is not just a God of healing. He is a God of something new. Hindi lang nire-renovate ng Lord ang nakaraan mo. Hindi lang niya nire-recycle ang past victory mo. May bagong victory na inilaan ng Panginoon sa iyo. May bagong breakthrough na inilaan ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Everybody say bago. Put that in the chat. Something new. Yes, God is a God of restoration, but God is a God of new things. Pero speaking of an orthodox way of miracle, Jesus did something that many of us never seen before. Ang sabi ng scripture, mga kapatid, sa verse 23, yung bulag na ito, na hindi nakakakita, look at the screen, he took the blind man by the hand and led him outside the village. Highlight this part. When he had spit. Ang ganda pakinggan sa English, no? Pero sa Tagalog, dinuraan. Jesus spit, an orthodox. Alam nyo, sometimes, iba talaga si Lord, no? Before pandemic, ang orthodox way of evangelism, bring the people to the doors of your church. But God did something to our church 4 years ago, na hindi na kailangan pumasok sa pintuan ng church natin para maging pamilya ng ating simbahan. In fact, maraming nandito ngayon, lumipad pa, nagbiyahe pa ng maraming oras. You consider this church to be your church, pero never pa kayo nakaapak sa pintuan ng ating simbahan. But God changed something in your life. God did something miraculous in your life. And what God did for our church for the past 4 years have been astronomical and unorthodox. Kasi may mga tao tayong naaabot from different parts of the globe. Let me know in the comment section. We have literally millions of people. And this year we have reached 15 million people worldwide by the grace of God. Because He is doing something new to our lives. Na sabi ng scripture, itong bulag na ito, nung dinuraan ng ating Panginoon sa kanyang mata, tinanong siya ng Panginoon, may nakikita ka ba? Sino sa inyo naniniwala, mga kapatid, hindi na kailangan ni Lord ng props para makagawa ng isang milagro? Kasi ginawa niya na nga kay Bartimaeus before. Bulag din naman yun, pero nakakita kahit walang dura. Pero minsan, spit happens. Sabi mo nga sa katabi mo, sometimes, spit happens. Put that in the comment section. Parang iba tunog ah. Sometimes, spit happens. Mga unorthodox way of God bringing the miracle to our lives na hindi natin inaasahan. Parang nakakadiri, pero sometimes you have to endure the mess for you to experience the miracle. It's gross. Nakakadiri. It's messy. But your mess is a potential for miracle. In fact, sometimes, God does His biggest miracle in our mess. That sometimes, spit happens. Naalala ko many years ago, nung sisimula pa lang ako magpastor sa simbahang ito, I'm not trying to make this message about me, but let me tell you a story. Nung nagsisimula po ako noong 2013 na magpastor ng church na ito, pag nag-i-invite ako ng mga kapamilya, ayaw nilang pumunta kasi sa Caloocan daw maraming snatcher.
Dito daw sa Kamanaba, laging binabaha. Takbuhan daw ito ng mga snatcher. Tapos yung pastor nyo pa bulol, hindi makapagsalita ng diretsyo. Pero sino bang mag-aakala na gagamitin ng Panginoon yung bulol na pastor, yung isang lugar na laging binabaha, yung lugar na takbuhan ng mga snatcher to make an impact to millions of people all around the world? Because sometimes, God will use the mess, God will use the bad news to bring the miracle to each and every one of us. I have never imagined that God is going to use this platform to reach millions of people worldwide. I have never imagined na dadali ng Panginoon ang simbahan. By the way, noong 2013 na magsimula ako maging pastor, malaki na ang Gia Kamanaba. O monumento pa noong time na yon. We have literally hundreds of people, and at that time, 100 people is already big. Pero sino ba mag-aakala na kaya pa palang i-level up ng Panginoon yung inaakala mong malaki na? Kaya don't settle for less. Because God is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine. Minsan it's your mind that makes you small. Minsan yung thinking natin, yung pangarap natin ang nagpapaliit sa kakayanan ng ating Panginoon. Pero sino ba mag-aakala that God will use yung simbahan with 100 members to now literally tens of thousands of members all across the world? Never kong na-imagine that I am going to serve alongside with the most passionate and gifted people in our church. Shout out sa lahat ng mga leaders ng Gia Kamanaba. Mabuhay po kayo. I love you. I honor you. You know how much I love you. I have never imagined that God is going to use our platform, my voice, to be able to bless somebody, and that God will use this platform to minister to families all across the world. Kaya wag mong limitahan ang Diyos. Wag na wag ka magsasabi ng never pag para sa Diyos. Wag na wag ka magsasabing never na akong gagraduate. Never na ako magbabago. Never na ako magiging successful. Never na, I will never make it. I will never be happy. I will never be loved. I will never recover. Never na ako makakatayo uli. Sino sa inyo nasabi niyo yung mga never sa inyong buhay? But I want to introduce to you another never. Munti ko na pa magatantong another never. Kasi maaaring sinasabi mo, I will never be happy. I will never make it. I will never change. And I will never be successful. But let me introduce you another never. Never na ako magdududa sa kakayanan ng Diyos. Never na ako magmamadali sa sagot ng Panginoon. Never na ako matatakot na mangarap ng malaki kasi alam kong kasama ko ang ating Panginoon. Never na ako magdududa sa kamay at kakayahan ng ating Panginoon because if God did it for this church, He can do it for you. If God did it for me, He can do it for you. And if God did it before in your family, guess what? He can do it again. Because our God is faithful and He is the same yesterday, today, and forever. Ikaw lang po, public service announcement, ikaw lang po yung limited, hindi si Lord. Si Lord hindi po siya limited. Tayo ang limited. Tayo ang finite. Pero ang Diyos natin, infinite. In fact, walang mahirap sa Diyos. Si Jenny, umiiling sa akin kagabi, yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa, by the way. Baka naman umangal pa kayo. Ilang taong ko nang dinideclare yan. Okay? Si Jenny, nandito siya sa front row. Si Jenny, ang pinamaganda babae sa balat ng lupa. Dumadaing siya sa akin kagabi. Sabi niya, Be, tawagan kasi namin, Be. Siya, Bay, ako B. Baby. Yung nag-exhortation ng giving. Yung iba sa inyo, hindi kayo makapaniwala na kapang-asawa yung mukhang to ng ganung mukha, di ba? Pero ganun si Lord. Limited to, pero unlimited si Lord. Dumadaing si Jenny sa akin kagabi, sabi niya, Be, ang sakit ng tagiliran ko, umaabot hanggang likod, baka meron akong sakit. Sabi ko sa kanya, gaano kasakit? Kasi ganun tayo naman. Evaluate mo from 1 to 10. 10 is the highest, 1 is the lowest. Hindi niya masagot. Diba pag tinatanong mo, tingnan mo yung katabi mo, kung i-gauge mo siya kung gaano siya kaganda on a scale of 1 to 10. Negative, bro? Wag naman negative. Grabe ka naman. Sobra ka naman. Grabe, negative. Nasa church tayo. Bawal nga magsinungaling, pastor, kasi nasa church eh. Di ba tayo, nire-range natin, 7. May degree of difficulty. May degree ng sakit. Pero alam nyo sa Diyos, walang degree ng difficulty. Hindi sasabihin ng Lord, yung prayer mo medyo mahirap ha. Pwede mabigyan mo ko ng 1 month para ma-process ko yan, mapatawag ko mga 7 anghel para matulungan tayo. Sa Panginoon, walang degree of difficulty. When God says it is done, consider it done.
When God says it is accomplished, consider it done. Kasi sa Panginoon, walang level of difficulty. Hindi niya sasabihin sa iyo, alam mo yung prayer mo, palaki ng palaki habang tumatagal ha. Dati pinagpe-pray mo lang, makakain kayo ng tanghalian. Ngayon pinagpe-pray mo na bagong kotse. Tapos pinagpe-pray mo na ngayon yung swimming pool sa backyard ninyo, sana all. Ang Diyos walang degree of difficulty. Huwag kayong matakot na humingi sa Panginoon. Huwag kayong matakot na mangarap para sa Diyos. Huwag kayong matakot na lumapit sa ating Panginoon. Lagnat man yan o cancer. Nothing is too difficult for thee. Ang sabi ng Panginoon, I am God and I change not. At kung ang Diyos nagpapagaling noong 2013, ang Diyos nagpapagaling pa rin po ngayon. At kung ang Diyos nagpapagaling noong 1990s, ang Panginoon nagpapagaling pa rin po ngayon kasi ang Diyos natin ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Walang degree ng difficulty. Let's go back to verse 23. He took the blind man by the hand, led him outside the village, and when Jesus had spit on a man's eye, he put his hands on him, and Jesus asked, do you see anything? Look up. I see people. They look like trees walking around. Verse 25. And once again, Jesus put his hands on a man's eye, and then his eyes were opened, and his sight was restored, and he saw everything clearly. Palapakan natin ating Panginoon. You know, sometimes spit happens, but let me tell you this. Kapag hinawakan ng Diyos ang anumang circumstance ng iyong buhay, alam ko nagre-recover ka pa lang sa bagyo, alam ko nagre-recover ka pa lang sa loss, alam ko nagre-recover ka pa lang sa pagkabaon mo sa malaking utang, alam ko nagre-recover pa lang kayo sa matinding pinagdaanan ninyong pamilya, but let me tell you this. When spit happens, you will realize that nothing shall be impossible with the Lord. Sometimes you have to endure those pain, but even when you go through the fire, ang pangako ng Panginoon, you will not be burned. That even when you go through the waters, you will not be drowned. That even when you go through things, He will never leave you and never forsake you. Because God is able, and guess what? God is willing. But even if He doesn't do it for us, naniniwala tayo na ang Diyos natin is not just a God of miracle. Ang miracle, hindi lang gumaling ka. Yung hindi ka nakasakit, miracle din yun ng ating Panginoon that He sustained you through and through. And He is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine. Unorthodox, everybody say unorthodox. Kakaiba ang pamamaraan ng ating Panginoon. And speaking of pamamaraan, I remember the story of the first miracle of Jesus Christ turning water into wine. Na sabi ng scripture, si Jesus kasama ang kanyang mga disciple ay inimbitahan sa isang kasal, which happens to be apparently the first miracle of Jesus Christ. Let's follow the story in John chapter 2 verse 1. Ang sabi dito, on the third day, everybody say third day, bear that in mind, a wedding took place at Cana in Galilee, and Jesus' mother was there. Verse 2, Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Watch this, verse 3. But when the wine was gone, Jesus' mother said to Jesus, Anak, they have no more wine. Verse 4. Jesus to his mother, Woman, sino sa inyo kaya nyo sabihin nyo sa nanay ninyo na hindi kayo mababatukan? Sabi ni Jesus, Woman, why do you involve me? Jesus replied, highlight this part, my hour has not yet come. Hindi pa dumarating ang tamang oras. Jesus is and will always be the Son of God. Pero alam ng Diyos kung kailan siya lulugar. Think about this. Jesus at the wedding. Napansin niyo ba yung on the third day? Now usually ang mga weddings sa Jewish, usually 7 days. And for many years, I thought na yung sinabing third day is actually the third day of the wedding. But I found out in some digging na pag sinabi pala ng scripture nung John chapter 2 na at the third day, hindi yung third day ng wedding. Watch this. Third day, after tawagin ni Jesus yung kanyang mga disciples. So ibig sabihin, bago pa lang yung kanilang team, ang unang-unang pinuntahan ni Jesus, wedding. Now think about this. Hindi naman Bible scholar yung mga disciple ni Jesus Christ. Hindi naman yan magagaling sa theology. Kailangan niya ng training, right? Kailangan nila ng konting pag-aaral, kailangan nila ng konting kaalaman mula sa Panginoon. And think about this, on the third day ng discipleship journey ninyo, sabi ni Jesus, inimbitahan ako sa kasal, sama kayo?
Jesus and his disciples were at the wedding, knowing that Jesus' ministry is only 3.5 years. Hindi ba busy ang ating Panginoon? Lord, yung mga disciple mo, hindi yun mga Bible scholars. And apparently, kaya pala nandun si Jesus at ang kanyang mga disciple, they were invited. Everybody say invited. And think about this, yung inimbitahan, wala sa presidential table, normal na guest lang, pero apparently yung guest naging savior of the wedding. Kasi God did something that other people cannot do. He turned water into wine. And let me tell you this, mga kapatid, masusurpresa ka kung saan magpapakita ang Diyos basta imbitahan mo ang Diyos. The moment that you invite Jesus into your life, into your family, into your career, you will be surprised na kapag inimbitahan mo ang Panginoon, He will show up. He is omniscient after all. Alam niya ang lahat ng bagay. And I know what you're asking in your mind. Kung talagang omniscient ang ating Panginoon, Pastor, bakit naubusan ng wine? Di ba kung talagang omniscient ang Diyos, di dapat may dala na kagad siyang wine nung papunta pa lang siya kasi alam niyang mauubusan. Ako lang ba yung ganito mag-isip? Okay? At kung talagang omniscient ang ating Panginoon, bakit pa inantay ng ating Diyos na maubos yung wine bago siya kumilos? Kasi kung itutuloy natin ang story, mga kapatid, ang sabi ng verse 5, balikan natin verse 5. Let's read this. His mother said to his servant, do whatever he tells you. Verse 6. Nearby stood 6 stones of water jars, the kind of used for Jews for ceremonial washing, and each holding from 20 to 30 gallons times 6. Kayo na lang bahala. Verse 7. And Jesus said to the servants, fill the jars with water. So they filled this to the brim. Unorthodox again. Kung talagang gusto ni Lord na magkaroon ng wine, at least man lang sana, yung pinalagay ni Lord, hindi tubig, kundi grapes. Kasi yun yung pinakamalapit sa wine. Pero nung naubusan sila ng wine, yung kanyang nanay lumapit sa kanya. Ang sabi niya, anak, wala silang wine. Ang sabi ni Jesus, woman, my hour has not yet come. Alam ni Jesus na ubos na yung wine. Pero ang sabi ni Jesus, not yet. Kasi kung talagang omniscient si Lord, hindi niya na dapat inayaan maubos, di ba? Ba't kaya minsan nahayaan pa ng Lord masaid bago siya kumilos? Yung earthly wine was gone, tapos tsaka pala magsisimula. Alam mo, may tinuturo Panginoon talaga sa atin eh. Bakit si Abraham kailangan 100 years old pa siya bago manganak si Sarah kay Isaac? Bakit si Moses nag-antay pa ng 40 years in the wilderness bago nila mapasok ang promised land? Bakit kaya si David nag-antay pa ng 20 years bago siya makaupo sa trono? Bakit kaya ang ating Panginoon nag-antay pa ng 30 years bago siya magsimula ng kanyang ministry? Bakit minsan inaalaw ng Panginoon na ubus na bago siya mag-supply sa atin? Lord, pwede ba tulungan niyo po kami habang hindi pa po maintaining balance yung aming bank account, mag-supply ka na po, pero minsan nahayaan ng Panginoon kahit yung maintaining balance, ma-withdraw mo bago mag-supply ang ating Panginoon. Pero alam niyo, tinuturo ng Panginoon sa atin, hindi porket ubus na, tapos na. Hindi porket ubus na. Sabi mo sa katabi mo, at least 3 people, put that in the chat. Hindi porket ubus na, tapos na. Hindi porket ubus na ang energy, tapos na ang Diyos. Hindi porket ubus na ang creativity, tapos na ang Panginoon. Hindi porket ubus na ang sagot, tapos na ang Panginoon. Hindi porket ubus na ang oras, tapos na. Hindi porket 33 ka na, tapos na ang Panginoon. May ipapadala si Lord na para sa'yo. Hindi porket 40 years old ka na, tapos na ang ating Panginoon. Si Abraham, hula ko lang to siguro naman, hindi naman sinabi ni Abraham, di ba yung mga couple ngayon sabihin, pag nagpakasal kami, mag-aantay lang kami mga 3 years bago kami mag-anak. Di ba? May mga ganun tayo. Sigurado ako si Abraham, never niya sinabi, antayin ko lang maging 100 ako bago lumabas si Isaac. He never planned it after all. Hindi plinano ni Moses na mag-antay ng 40 years bago sila makapasok ng wilderness. Hindi inantay ng lame man na abutin siya ng 38 years. Hindi inantay ng taong ito na tumanda na siya bago siya makakita. Pero hindi porket ubus na ang pagkakataon, ubus na ang resources, ay tapos na rin ang ating Panginoon. He is always on time. Hindi porket delay, denied. Hindi porket not yet, ay nag-no na ang Panginoon. Hindi porket later ang sinabi ng Lord, ang sabi na lang Lord, no.
Hindi porke sinabi ng Lord na not now, hindi niya sinasabing no way. Disappointment is not a dead end. Not yet is not late. Because God is always on time. Public service announcement, in case nakakalimutan mo, ang Diyos natin ay namumuhay sa ibang time zone. At ang Diyos natin ay hindi nakakalimot. Sabi ni Mary, wala ng wine, mapapahiya tayo rito. Si Lazarus nag-antay pa ng 4 days nakahiga sa tomb. Sabi niya, Lord, kailan ka darating? 4 na araw na po ako dito. Pero sometimes, iaalaw ng Panginoon yung tingin ng taong delay. Para makita natin na sa pananaw ng tao tapos na. Sa pananaw ng tao hindi ka na maka-graduate. Sa pananaw ng tao hindi ka gagamitin ng Panginoon. Sa pananaw ng tao sinabi sa akin wala kang mararating, wala kang talento. Alien, Mongoloid at pamilya ng mga Sorais. Sasabihin ng ibang tao sa iyo wala kayong mararating, pero minsan iaalaw ng Panginoon na pumunta ka sa pinakasaid para makita mo yung Diyos na kaya magtawid sa iyo. Kasi kung mababa pa lang yung level ng wine, ni-rescue na sila ng Panginoon, ang glory nasa couple. Sasabihin nila, ang galing ng couple, no? Nag-provide sila ng wine. Pero minsan iaalaw ng Panginoon na masaid mo na para malaman mo at maisip mo. Hindi galing mo ang nagdala sa iyo dyan. Hindi edukasyon mo ang nagdala sa iyo dyan. Hindi sarili mong galing. Hindi sarili mong talent ang nagdala sa iyo dyan. And I've been asked many times, Pastor, paano ka naging pastor? Ang lagi ko lang po sinasabi sa akin sarili, alam nyo, it humbles me. Alam nyo kung bakit? I don't know what to do. And every time you don't know what to do, you will always look to Jesus, the author and the finisher of your faith. Because hindi porket nagpapanik ang Diyos, at hindi porket hindi mo alam, hindi alam ng Panginoon. Duh. Everybody say, God is always on time. And I know what you're thinking. Marami sa inyo nagsasabi, Pastor, bakit ganun? Kung kailan kailangan ko ang Panginoon, ba't hindi siya kagad tumugon? Di ba si Martha, garon din ang kanya sinasabi? Lord, kung nandito ka lang nung may sakit pa lang si Lazarus na kapatid ko, hindi siya dapat namatay. Lord, kung nirescue mo lang sana kami, hindi sana ako nag-quit. Pero bakit kung kailan malapit na ako mag-quit? Bakit kailangan kung pakiramdam ko that I don't have what it takes, tsaka ka po darating sa aking buhay? You know, one thing I've realized in 24 years of ministry, kapag late sa pananaw natin, ibig sabihin test ng Lord. If it's late, it's a test. Put that in the chat. Kapag late sa pananaw natin, ibig sabihin tinetesting tayo ng Panginoon. Bakit? Waiting on God is not a wasted time. While we wait, God wants us to be purposeful. Because you know what? What makes our faith anti-fragile is not our ability to wait, but it's our attitude while we wait. What is your attitude while you are waiting for that miracle? And can I just say this to you? Nung 4 years at 5 years in church, nandito sila at si Jenny. Sayang wala si JM, pero kung nandito siya, he will say the same thing. Nung nagpipray kami sa Panginoon 4 years ago, 5 years ago, this is already what we've been praying for. Sinasabi namin sa sarili namin na Lord, maraming salamat for the effort and the sacrifice and the dedication of the leaders of our church. Pero bakit parang walang breakthrough? Bakit hinahayaan mo, Panginoon, na mahirapan kami? Na parang pakiramdam ko walang epekto ang lahat ng aming ginagawa. Alam mo, sabi lang ng Panginoon, ngayon na-realize ko, hindi porke sinabi ng Lord 5 years ago na not yet, ay hindi ibig sabihin hindi natutugon ng Panginoon. And right now, I want to thank the Lord na hindi niya binigay sa akin yung blessing o yung ganitong responsibility 5 years before. Kasi kung binigay ng Panginoon 5 years before ito, nung dumadaan ako sa depression, I will never make it. But I want to thank the Lord for all the great things that He has done. Inalaw niya na dumaan ka sa depression, inalaw ng Panginoon na dumaan ako sa hirap, inalaw ng Panginoon na matuto kami, inalaw ng Panginoon na makita namin ang mga bagay na hindi namin makita para ipakita ng Panginoon ang kaya niyang gawin kapag marunong kang magantay at magtiwala sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Bisaya, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Ibig sabihin, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Padayon gyud. Sabi mo sa katabi mo, magtuloy ka kapatid. Kasi kapag may purpose ka, hindi nakakapagod. Kapag may purpose ka, infinite ang stamina mo. Unfortunately kasi for many of us, ang gusto lang natin sa buhay sumaya. Nakalimutan natin maging purposeful. Anyo mga kapatid, kung ang gusto lang ng Panginoon lagi by the way, if you are looking for a comfortable church, this is not the church for you.
Because our leaders will keep on pushing you forward to do what God has called us to do. To go to bear fruit and to have our fruits remain. Para punuin ang langit para sa kanyang kalwalatian. And it is fulfilling to be able to be used by God sa journey na ito kasama ang ating Panginoon. Pero hindi lahat ng journey natin, hindi lahat ng parte ng buhay natin masaya. Kung ang habol lang nating kasiyahan, hindi natin kailangan ng Diyos, clown lang pwede na. Pero minsan iaalaw ng Panginoon ng kalungkutan ang pagkawala. Kasi sa totoo lang, marami sa atin nakangiti pero empty. Malaki ang bahay pero may kulang. Komportable ang buhay pero parang may mali. Pero kapag ikaw ay purposeful sa gustong ipagawa ng Panginoon sa iyo, infinite ang iyong stamina. Ang sabi ng Habakkuk chapter 1 verse 2, Prophet Habakkuk prayed to the Lord, Lord, how long? I don't know who is this for. Baka mamaya, yung katabi nyo, hindi naman nag-aantay sa Panginoon, but time will come na itetest ng Panginoon ang endurance mo at ang patience mo at ang faith mo sa ating Panginoon. At maaaring ma-pray mo rin ang pray ni Prophet Habakkuk. Kilala nyo ba si Habakkuk? Si Prophet Habakkuk, siya yung propetang mahaba magluto. Sana mag-guess nyo na yan sa December 2024. Ang sabi ni Prophet Habakkuk, habang nagluluto siya, joke. Sabi niya, how long, Lord? Yung iba ngayon lang gets. Sabi ko sa inyo yung joke ko, pang matalino talaga, minsan late mo na mag-gets. At least it's not too late. Yung katabi mo, ano yun? Hanggang ngayon, di ba? Huwag ko sabihin, hayaan mo yung mag-gets niya. Para mamaya, habang kumakain siya ng dinner, yun pala yun, tsaka siya tatawa, ganon. Prophet Habakkuk has burden for his people. In-announce niya yung coming judgment for his nation. Nakita niya sa vision niya yung violence. Nakita niya sa vision niya yung injustice. Kaya sinasabi niya sa Panginoon, Lord, gaano katagal? Hindi ko na po masikmura yung hirap na pinagdadaanan ng aking mga kababayan. And I can sense the desperation in his statements. And despite the prayers that he made, listen to me, despite the prayers that he made, may violence, may injustice, meron pa ring unrighteousness, wrongdoings are everywhere. Parang naubos na at napatid na ang litid ni Habakkuk. Kakapanalangin sa Panginoon, parang hindi tumutugon ng Lord. And I believe this is the same story for some of us, na sinasabi mo sa Panginoon, Lord, please do something. Lord, please act like God. Tuloy natin yung verse 2, how long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Sino sa inyo nakakaramdam na parang ang Panginoon hindi nakikinig sa atin? Na parang He is taking longer than He should. Ang sinasabi ni Prophet Habakkuk, matagal ako nagsasalita, matagal ako nananalangin, pero parang hindi ako naririnig ng Panginoon. And mind you, hindi nananalangin ng selfish prayer si Habakkuk. Hindi siya nagpe-pray na maging famous siya. Hindi siya nagpe-pray na maging influencer siya. Hindi siya nagpe-pray na maging successful siya. Hindi siya nagpe-pray na magkaroon siya ng malaking bahay o magkaroon ng mamahaling sasakyan. Ang pinagpe-pray niya yung kapakanan ng kanyang mga kababayan. And that is an unselfish prayer, and yet, hindi tumutugon ang ating Panginoon. Sinasabi natin, prayer changes everything. Pero pag sinabi mo yan kay Prophet Habakkuk, parang prayer changes nothing. Bakit parang yung prayer ko hindi sinasagot ng ating Panginoon? And then, in the midst of his doubt and complaining, God answered him. And I believe this is an answer of the Lord for you. Ang sabi ng verse 5, the Lord replied, GSMNB Global Family, watch this. Look around at the nations. Look and be amazed. For I am doing something in your own day. Something you would not believe even if someone told you about it. So hindi porket wala ka nakikita, walang ginagawa ang Diyos. In fact, ang sabi ng scripture, prepare ng Panginoon yung isang bagay na kapag nangyari sa'yo at kuwenento mo, hindi sila maniniwala. Pero may gagawin ang Panginoon sa ating simbahan, sa iyong pamilya, sa ating buhay, na kapag kinukwento natin, hindi sila maniniwala because it's too good to be true. But let me tell you this, yung katabi mo ngayon is a proof that nothing shall be impossible with the Lord. Itong simbahan na ito is a proof that nothing is too difficult for our God. Yes, heartbroken ka. Yes, masakit ang nararamdaman mo. Yes, umiiyak ka. Alam niyo ba ibig sabihin ng Habakuk? Hindi mahaba magluto. Ang ibig sabihin ng pangalang Habakuk, tingin kayo sa akin, tingin kayo sa screen, ang ibig sabihin ng pangalang Habakuk,
Kapit na kapit. I wonder ilang kayo sa mga global family natin yung Habakuk. Kapit na kapit sa mga pangako ng Diyos. Kapit na pakapit sa mga mensahe at sa salita ng ating Panginoon. That even when you go through the valley of the shadow of death, kakapit ako sa ating Panginoon. Because I know that weeping may endure for a moment, but His grace and His joy will last for a lifetime. Pastor, you don't understand. What if I break? If you break, God will fix you. Pastor, what if I crash? If you crash, God will build you up. He is able to do immeasurably above and beyond. Huwag ka matakot sa kayang gawin ng Panginoon. Sumunod ka lang. Hindi nating trabaho ngayong intindihin. Hindi natin trabaho ngayong mag-complain. Hindi natin trabaho ngayong magduda. Ang trabaho natin sumunod sa ating Panginoon. And if God said it, we will do it. Let us do it. Magpakatatag kayo. Alam nyo ba mga kapatid, lagi kong sinasabi sa lahat ng mga volunteers, sa lahat ng mga lumalapit sa akin, stay strong. Tinatag na nga nila ako, si Pastor, lagi yung stay strong, stay strong, stay strong. Ano ako bakit? Biblical yan. Gusto ng Panginoon magpakatatag tayo kasi ano man ang pinagdadaanan mo, nakangiti ka man ngayon, but it doesn't mean that you are not broken from within. There are a lot of people are smiling on the outside but really broken on the inside. They are successful on the outside, successful on social media, pero wala nang laman yung bank account nila. Akala nila steak ang laging kinakain, barbecue steak. Sarap naman. But God is able. Tingin kayo sa screen. And every word of it, namnamin ninyo. Hebrews chapter 10 verse 23. Tagalog para si Bir. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sino yung nangako sa'yo? Hindi ako against sa mga politician, hindi ko sinasabing lahat ng politician ganito. Pero hindi ba kayo na-amaze na kapag meron silang meeting de avance, ang mga tao, tingnan mo, ang mga politician nangangako, pag ako ang inyong inihalal, ipapagawa ko lahat ng mga kalsada. Health is my priority. You are my priority. Ang mga tao, tuwan-tuwa, palakpakan sila, sigawan sila. Nangangako pa lang yun, sumisigaw na. Pero ang Diyos, tinupad na yung pangako, hindi mo pa napansin. Tinupad na ng Panginoon. Walang guarantee na gagawin nila yung kanilang mga ipinangako, pero ang Diyos may guarantee na kapag ipinangako ng Panginoon sa iyo. Bakit masyado kang tahimik sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos? Hindi pa ba sapat ang buhay na meron ka? Hindi pa ba sapat ang mga kaibigang ibinigay ng Panginoon sa iyong buhay? He is able to do it. Buti pa sa iba lakas sa sigaw natin, pero sabi ng Panginoon, magpakatatag kayo. Hindi porket sinabi ng doktor wala ng pag-asa, mag-give up ka na. And we have a lot of people here, cancer survivors, sumigaw kayo kung kayo'y cancer survivors, na sinustay ng ating Panginoon. That even when your business is going down, don't lose hope. Kahit pakiramdam mo limited, don't lose hope. Kahit may scarcity, don't lose hope. Omniscience is not your job. It's God's job. Our job is to obey. So, every time nasasabihin ng Panginoong not yet. In fact, kapag sinabi ng Panginoon na no, hindi niya sinasabing no dahil hindi niya kaya. Sinasabi ng Lord na no kasi hindi ka pa ready. He is trying to get you to get ready for all the blessings that God has done. And I would like to call our musicians here. Ibig sabihin, kapag ang Diyos nagsabi ng not yet, kapag ang Diyos nagsabi ng no, hindi siya rejection. God's no is not rejection. He's just saying, not yet. And when God says not yet, it's not late. God is preparing you for everything that He has prepared for you. It may look like it's over until it wasn't. It's not rejection. Nothing is obvious, but everything is changing if you will trust God. Kaya sabi ng Panginoon, punuin nyo, verse 8, draw out some of it. Take it to the master of the banquet. And they did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who have drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone, bring out the choice wine first,
and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best until now. For many, many years, lagi ko sinasabing the best is yet to come. Paulit-ulit ko sinasabi, nilagay pa natin sa wall natin, the best is yet to come. But let me tell you this, alam ko marami nang ginawa ang Panginoon sa atin for the past 11 years, pero may sinave pa ang Panginoon sa atin. The better things, don't settle for less. The best is still yet to come. So every time you feel like it's not enough, give it to the Lord who is more than enough. The answer might be not now. Ang sagot ng Lord, paaring hindi pa. Sabi ng Lord, hindi pa kita papagalingin. Ang sabi ng Panginoon, ang deliverance hindi pa ngayon, ang provision hindi pa ngayon. Pero Lord, kahit hindi pa ngayon, yung panalangin ko, yung pananampalataya ko, now. Because faith is the substance of the things that I hope for and the evidence of the things I don't see. So my faith is now, even though your answer is not yet. Maaring mabagal sa aking paningin, pero alam ko may tinuturo ang ating Panginoon because His faithfulness is infinite. Dear brothers and sisters, James 5, be patient as you wait, highlight this part, for the Lord's return. Consider the farmers who patiently wait for the rains in the fall and in the spring. They eagerly look for valuable harvest to ripen. As you wait, not yet, it's not late. As you wait, be expectant. As you wait, be joyful. As you wait, be hopeful. Because as you wait upon the Lord, there must be an expectation that something good is about to happen to you. Sino sa inyo mga expecting? Sino sa inyo nag-e-expect sa gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay? Bigyan ko kayo ng pagkakataon para makita ng mga angel na nagtaas kayo ng kamay. Sino sa inyo ang expectant sa gagawin ng ating Panginoon? Yung marami sa inyo nag-e-expect, matagal na kayong buntis, hindi nyo palang alam. Kasi hindi pa kita. Pero hindi porket hindi kita, walang nangyayari sa loob. In fact, let me tell you this, yung salitang as you wait is actually in the Greek word, parang buntis na nag-aantay ng paglabas ng bata. That as you wait, you cannot see what's inside the womb, but you know something is there. And you are expecting, kaya nga ang tawag natin sa English, I'm expecting. Ibig sabihin, at some point, after 9 months, nag-e-expect ka na yung tiniis mo, yung pinaghirapan mo, yung nagpalaki ng tiyan mo, suddenly, it will come out. And you are expecting sa gagawin ng ating Panginoon. And I believe with all my heart, hindi mo man nakikita ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa'yo. Hawakan mo na yung tiyan mo ngayon, hawakan mo yung tiyan mo ngayon. Sabi mo sa Lord, Lord, I am expecting. Katulad ng buntis, hindi ko nakikita pero alam ko nandito siya. Hindi ko nakikita pero alam ko lalabas na rin po ito. The breakthrough is in my womb. The healing is in my womb. The victory is in my womb. The harvest is in my womb. Kaya mga kapatid, let us shout unto God with a voice of triumph. Kasi alam natin, hindi pa man lumalabas, alam natin that something good is going to happen to us. That when we expect something from the Lord, sabi ng Lord, not yet, it's too early. Huwag mo madaliin. Pero hindi porke sinabi ng Lord na not yet, ay late ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon is always on time. So every time na madidisappoint ka, marami sa atin, pag Monday, disappointed. And then boom, miracle happens. Suddenly, God answers our prayers. Marami sa inyo, for 12 years, nag-aantay kayo, Lord, kailan mo kaya kami bibigyan ng anak? Kailan mo kaya kami, boom, bigla ka mabubuntis. For many years, you've been expecting, Panginoon, 25 years na po ako sa trabaho ko, hindi pa rin po ako napopromote. Every time papasok ka trabaho, disappointed ka, and then boom! Bigla kang gugulatin ng Panginoon. I believe with all my heart sa 2025, maraming gugulatin ng ating Panginoon. Buntis ka na pala, hindi mo pa alam. Buntis ka na pala, hindi mo pa alam. And I want you mga kapatid to put your faith to the next level and say, Lord, I am expecting. Si Jonah po mga kapatid, although he was a prophet and a prophet was supposed to say what God wants him to say, pero si Jonah po bilang propeta was not known for what he said. He was known for what he did. Hindi nakilala si Jonah sa kanyang pre-prophesy. Hindi nakilala si Jonah sa kanyang sinabi. Nakilala si Jonah sa kanyang pagsuway.
at sa ginawa niyang pagtakbo sa harapan ng ating Panginoon. In case you are not familiar with this story, itong si Jonah ay binigyan ng Lord ng assignment na mag-preach sa isang city na ang pangalan ay Nineveh. But unfortunately, dahil sa kanyang puso na galit din sa Nineveh, tumakbo siya at umiwas sa assignment na pinapagawa ng Panginoon. Nag-awol si Jonah, absent without leave. Kaya itong si Jonah ay tinagurian din pong missing prophet. Si Jonah ay tinawag din pong runaway prophet. Kasi nung na-receive niya ang salita ng Panginoon, nung na-receive niya ang assignment ng Panginoon, imbis na sumunod, tumakbo. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba si Jonah? Amen? Ang sabi ng verse 1, balikan po natin, the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai. So obviously in verse 1, kitang-kita ho natin na na-receive ni Jonah ang salita mula sa ating Panginoon. Isang magandang paalala din po sa atin mga kapatid, na ang Diyos po natin is a God who speaks. At naniniwala po ako, God will speak to you if you will make yourself available for Him. At naniniwala ko, ang Diyos nagsasalita, but the bigger question should be, tayo ba ay nakikinig sa Panginoon? Naniniwala ko lahat po tayo may purpose. Kung ang ventilador nga po may purpose na mag-circulate ng hangin, ibig po ba sabihin mas may purpose pa ang ventilador kaysa sa atin? I don't think so. Lahat po tayo may purpose ang Panginoon. Every one of us are called for a certain and specific assignment and a purpose. So the problem is not nagsasalita ba ang Panginoon? Ang problem is, are we even listening? Ang sabi ng verse 2 mga kapatid, ang instruction ng Panginoon kay Jonah, go to the city of Nineveh and preach against it because its wickedness had come up before me. So ang instruction ng Panginoon kay Jonah, pumunta ka sa syudad na yon, may kasalanan ng syudad at ikaw ang magpaalala sa kanila na kailangan nilang magsisi sa harapan ng ating Panginoon. You are to preach against it. In fact, ang message ni Jonah ay mas maiksi pa sa message ko today. Kasi ang pinapasabi lang ng Panginoon kay Jonah, in 40 days, wawasakin ng Lord ang city of Nineveh kung sila ay hindi magre-repent. So sinasabi ng ating Panginoon kay Jonah, sabihin mo sa Nineveh, either they will turn to God or I will burn them and destroy them. So turn or burn, it's your choice. Si Jonah ang nagsilbing wake-up call. Si Jonah ang nagsilbing alarm clock ng nation o ng city of Nineveh at ang kanyang mission, mag-preach ng repentance sa entire city of Nineveh. Pero ang sabi ng verse 3, here you go, fasten your seatbelt, verse 3, but Jonah, instead of following the Lord, he ran away. May kilala ho ba kayong ganyan mga kapatid? Imbis na tumakbo, imbis na sumunod, tumakbo. Katulad ni Jonah, marami po sa atin are struggling to obey the Lord. 2 weeks ago, I started a message called Obey Anyway because naniniwala ako na tayo po ay tinawag ng Lord hindi para maging OA, obey anyway, kundi tinawag tayo ng ating Panginoon na sundin ang ating Panginoon sa anumang circumstance at pagsubok ng ating buhay. We were called to obey. And when you obey, there is blessing in your obedience. Everybody say blessing. Everybody say obedience. May pagpapala ang pagsunod. Pero si Jonah, imbis na sumunod, imbis na piliin ang blessing, pinili niya na tumakbo palayo sa Diyos. In fact, I find it fascinating na yung pangalang Jonah, kapag translate mo, is actually kalapate. Parang bagay sa kanya, no? Yung kalapating lumilipad. And then he flew away from his calling. He flew away from his assignment. And in fact, si Jonah, na son of Amittai is actually a Hebrew word for truth. And he ran away from truth. This is a good picture, a good reminder for all of us na tayo ay tinatawag ng Panginoon palapit sa truth, hindi palayo sa truth. Hindi tayo tinawag ng Lord palayo sa assignment natin, kundi palapit sa assignment natin. Hindi ho kasi porket exposed tayo sa biblical truth, may guarantee ng godly life. Si Jonah nga, propeta na eh. Tama? Pero pinili pa rin niyang tumakbo palayo sa Panginoon. Bakit? Si Jonah po ay tinatawag ng Panginoon na pumunta sa Nineveh. Now, ang Nineveh po, mga kapatid, is actually a capital of Assyria. It is now present-day Iraq. Okay? Ang Nineveh, mga kapatid, was great in wealth. It was great in power, great in dominion. But unfortunately, kahit ito'y mayaman, powerful, filled with dominion, ang Nineveh back in the day ay kilala rin po sa pagiging barbaric. Halang ang kaluluwa ng mga taong nakatira dito.
In fact, yung kanilang mga kaaway, tinotorture nila, pinuputol ang kanilang mga kamay, tinutuklap yung kanilang mga ilong, yung mga tenga nila tinataga, sinusunog nila ng buhay ang kanilang mga kaaway, pinupunit yung labi ng kanilang mga kaaway, at pupugutan nila ng ulo ang kanilang mga kaaway at gagawa ng pyramid out of it. They were barbaric. No wonder si Jonah, sabi niya, wala nang chance ang magbago ang mga tao rito. Ba't pa ako magpipreach ng repentance sa mga barbaric na community? Napansin niyo ba mga kapatid, na ang Diyos natin ay may habit, na utusan tayo na pumunta sa bagay na hindi natin gustong puntahan? O let me repeat, napansin niyo po ba ang ating Panginoon ay may habit na papuntahin ka sa isang lugar na ayaw mong puntahan? Para gawin yung bagay na hindi mo gustong gawin? And si Jonah, pinapapunta siya sa isang bansa na nanakit sa kanilang bansa, mag-preach ng repentance sa bansa na barbaric, na sa kanyang pananaw siguro'y wala ng tsansa, okay, na magbago, na sa kanyang pananaw hindi deserve ng mercy and grace ng Panginoon. That's why he ran away. Katulad ni Jonah, I believe many of us are running away from something. So let me ask you a question, what are you running away from? Ano yung mga bagay na tinatakbuhan mo? Are you running away from a responsibility? Are you running away from a consequences? Because hindi ko tayo nag-iisa. Hindi si Jonah nag-iisa rather, kasi tayo man, at some point, meron tayong mga bagay na tinakbuhan. Yung pastor po mismong nasa harap ninyo, 3 taong kong tinakbuhan yung calling ko ng pagpapastor. Si Moses, sinubukan niyang takbuhan ang pagtawag ng Panginoon, pero kahit na gusto niyang tumakas, he obeyed anyway. Si Jeremiah, kahit gusto niyang tumakas, he obeyed anyway. Si Jonah lang po yung malakas ang loob, na nung ginusto niyang tumakas, tinuluyan talaga niya. May kilala ho ba kayong mga Jonah sa inyong buhay mga kapatid, na hindi lang nila gustong tumakas, tumakas talaga sila? Kasi nga naman, bakit papagawin ng Panginoon sa akin yung bagay na hindi ko gustong gawin at tatawagin niya ako sa isang lugar na hindi ko gustong puntahan? Ano na-realize ko mga kapatid, na minsan talaga tatawagin ka ng Lord sa isang lugar na hindi mo gustong puntahan at gawin yung hindi mo gustong gawin para matuto kang magtiwala sa Kanya. Amen? Naniniwala ako that it's God's objective for you to hold on and trust the source, our Lord. Ginagamit ng Panginoon yung mga uncomfortable circumstance to, in essence, force you out and get you out of your comfort zone. He is teaching you to lean on Him. Marami siguro sa inyong hindi maniniwala, pero hindi ko inakala na one day gagamitin ako ng Panginoon to preach His Word. Nanginginig ang kamay ko kapag nagpipreach ako. Hindi ko kaya magsalita more than 5 minutes. But God has been good, showed me His grace and His mercy. Yung kulang ko, pinunan ng ating Panginoon. Kaya yung mga taong nakakakilala sa akin mula nung bata pa ako hanggang ngayon, maaaring tumatakbo sa kaisipan nila, si Stephen hindi naman yan masyadong smart, hindi naman yan masyadong talented, hindi naman yan masyadong anointed. Totoo po yan. I'm not that smart, I'm not that talented, I'm not that gifted, but there is something in me that God placed. May nilagay ang Panginoon sa aking puso para ma-realize ko, it's not me, it is the Lord. I believe as well na ikaw man ay nilagyan ng Diyos ng gift, ng potential, ng calling, ng assignment, na marirealize mong pag ginawa mo at sinunod mo, magugulat ka sa mga bagay na kayang gawin ng Panginoon sa iyo na hindi mo kayang gawin on your own. Hallelujah. I'm preaching myself happy. Glory to God. He ran away. Saan siya papunta mga kapatid? In Tarshish. Verse 3 again. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. So ginawa niya, pumunta siya ng Joppa para mag-travel. Pagdating niya sa Joppa, may mga bangka. Sabi ng scripture, balik mo anak, he found a ship bound for that port. Saan yung port na yun na gusto niyang puntahan? Tarshish. And that is the exact place as well kung saan papunta ng Nineveh. Now, kung hindi po ninyo alam ang geography nung ancient time, nung panahon ni Jonah, yung Joppa po nasa ilalim, pag pumunta ka pa kanan or east, mapupunta ka sa Nineveh. Pag pumunta ka ng west, mapupunta ka sa Tarshish. Pero ito yung interesting. Pagka pumunta ka sa kanan, 500 kilometers lang ang Nineveh. Pero pag pumunta siya ng Tarshish, 5,500 kilometers ang Tarshish. Kung susundin niya ang Panginoon, mas maiksi yung biyahe. Kung susuway siya sa Panginoon, mas mahaba ang biyahe. Napansin niyo ba mga kapatid, na kapag ka may ginawa ang Diyos sa buhay mo, pag may instruction ng Panginoon sa iyo, magpo-provide siya ng transportation para makapunta ka sa Nineveh mo? Correct? Yes, pag sumunod ka, magpo-provide ang Diyos. Where God guides, He will provide. Come on now. Amen? Na kapag inutusan ka ng Lord to do something, hindi mo kaya, but God will supply words into your mouth.
God will supply blessings or talents or giftings na hindi mo inakalang meron ka kasi magsusupply ang Diyos sa'yo pag sumunod ka. Pero alam nyo rin po ba na kahit sa pagsuway, bibigyan ka rin ni Satan ng pamasahe at transportation to make it to the other side. Kung ang pagsunod may provision, si Satan din gagawa ng paraan, mga kapatid, for you to run away from him. Magpo-provide si Satan ng transportation para makasunod. Napansin niyo ba yun, mga kapatid? Na kapag sumusunod ka sa Panginoon, He will provide for you. Pero kapag sumusuway ka sa Panginoon, kahit malayo, kahit mahirap, kahit gagastos ka, okay lang. Basta makasuway ka. In fact, yung Tarshish, ang pinakamalayong pwedeng puntahan nila back in the day. So pumunta siya sa pinakamalayong lugar na pwede niyang puntahan para tumakas sa Diyos as if naman na hindi siya mahahabol ng ating Panginoon. Kasi alam niyo, mga kapatid, naniniwala ko marami sa atin ang nasa crossroad ng dalawang option at dalawang choices. Susunod ba ako o hindi? Tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon to continue to obey the Lord. Na kahit na sa pagsuway, may bangka rin na available. Pero hindi porket available papunta sa destination na gustong pagdalhan sa iyo ng ating Panginoon. Because even if you want to run away from the Lord, Satan loves to provide a transportation. There's always a boat, a transportation going in the wrong direction, but it will not lead you to your destination. Kahit na nakahanda na yung bangka papunta ng Tarshish, hindi ibig sabihin nun na yun yung tamang bangka na dapat sakyan ni Jonah. Tahimik yung katabi mo. Bakit, mga kapatid? Laging may option, pero hindi porket maraming option, maraming daan. Posibleng maraming option, pero iisa lang po ang daan. Pagsuko, pagsunod. Kailangan nating isuko ang ating sarili kasi laging may bangkang nag-aantay. Laging may offer na nag-aantay. May approved na visa. Dalawang kumpanya tumanggap sa iyo. Pero the main question should be, Lord, where do you want me to go? Hindi porke kasi may offer, kalooban ng Panginoon. Kasi kahit magnanakaw, nananalangin din siguro sa Panginoon. Lord, sana hindi po ako mahuli. Lord, gutom na po ako. Lord, mag-provide ka po ng blessing. Tas may wallet na nahulog. Lord, marami pong salamat. This is an answered prayer. Pero hindi porket may wallet sa harap mo, answered prayer yon. So hindi lahat ng bangka sa harap natin, sagot ng Diyos. Hindi lahat ng opportunity, blessing mula sa Kanya. Hindi lahat ng option na nasa harap natin ay galing sa Diyos. Hindi porket ready, yun ang daan. The ready way is not always the right way. He found a ship, bound for that port. Tignan nyo ginawa niya. After paying the fare, so nagbayad siya. Hindi papuntang Nineveh. Alam nyo, kung nagbayad siya ng pamasahe papuntang Nineveh, dahil mas malapit yung Nineveh, mas mura yun. Tama? So kung susunod siya, magbabayad siya. Pero nung sumuway siya, mas malaki ang kanyang binayaran. Why? There is a cost of following Jesus. Pag sumunod ka, may sacrifice. Sino sa inyo gusto magkaroon ng next level living? Na gusto ninyo na yung remaining months of this year will be better than the previous months of this year. So ibig sabihin, nagde-desire kayo ng next level living. Pero ang next level living, most of the time requires next level sacrifice. May mga blessing sa buhay mo na hindi mo makukuha kahit i-prepare ng Panginoon if you will settle for this level. May mga blessing sa buhay mo na pang next level. At yung blessing ng next level usually requires next level of commitment, next level of sacrifice, next level of dedication. You're going to pay the fare. Pero anong ginawa niya? Nagbayad siya, mga kapatid. Ano sabi ng scripture? He went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Ang Tarshish ay 5 times na mas malayo sa talagang dapat niyang puntahan. Mas mahal ang pamasahe. Mas matagal ang biyahe. Bakit? Kasi madalas ang disobedience will cost you more. Ang pagsuway, maglilikha ng confusion sa buhay mo. Ang pagsuway, maglilikha ng conflict, ng loss, ng pain, ng regret. In fact, if you think about it, based on the logical sense of what we are studying, mas magastos pang sumuway kaysa sumunod. Mas marami ka pang effort na ibibigay sa pagsuway kaysa sumunod. Kung nag-serve ka, hindi mo na kailangan magbingi. Ano mas mahirap? Mag-serve o magbingi-bingihan? Sino sa inyo agree? Mas madali pang mag-link up kaysa tumakas. Sa totoo lang, di ba? Kasi pag nag-link up ka, uupo ka lang. Pero kung tatakas ka, last song pa lang, tumatakas ka na kagad.
Di ba? Hindi pa tapos yung sabi, kailangan tumakas na tayo. Baka habulin ako ng link up group leader. Hindi ko nga alam kung sino ito, para mga agent yata ito. Inaalok ko ng house and lot. Nagkalat sila dyan sa labas. Kailangan magtago tayo. Dadaan ka sa fire exit. Dadaan ka sa hindi mo naman dapat daanan kasi mas ma-effort, mas magastos ang pagsuway kaysa pagsunod. Sa totoo lang po, mas madaling kalaban si Satan kaysa kalaban ng Diyos. It's your choice. Kasi tingnan nyo to, no? Kapag kalaban mo si Satan, tutulungan ka ng Diyos. Pero kapag kalaban mo ang Diyos, sinong tutulong sa'yo? Kaya may kausap ako, parang hirap na hirap sila makapenetrate, hirap sila sa breakthrough, hirap sila sa miracle. They want the miracle, but they don't position themselves for the miracle. Alam nyo, ang tunay na next level blessing and next level living, hindi lang yung mag-expect ka ng milagro. Ang Diyos kaya mag-perform ng milagro. Ang tanong, nakapwesto ka ba? Nakaposition ka ba doon sa miracle? Kasi kung papunta ka ng Tarshish, don't expect supernatural provision. Although God is gracious, He might provide one. Ang guarantee ito, when you obey, there is blessing. When you obey, God will open the way. Kapag sumunod ka sa Panginoon, ano man ang bagay na kulang sa iyo na pinapadagdag ng Diyos, o ano mang bagay na meron ka na pinapabawas ng Diyos, ano mang bagay na sinasabi ng Panginoon na puntahan mo, kausapin mo, sino mang tao ang sinasabi ng Panginoon, sharean mo ng gospel, ano mang event, ano mang training na sinasabi ng Panginoon, mag-enroll ka, whatever it is that God is commanding you to do, He's going to provide the resources, the wisdom that you will need. Kasi kakampi mo siya. Sa totoo lang, God will require what is not easy to do. Napansin niyo ba mga kapatid? Na ang requirement minsan na gustong pagawa ng Panginoon sa atin parang ang hirap on our own. And I believe that is intentional. Na talagang sinasadya minsan ng Panginoon na yung pinapagawa niya sa iyo, hindi mo kaya. Sa lahat ng mga leaders na nandito ngayon, maybe you are visiting from other churches. Napansin niyo ba na kapag na yung vision, laging mas malaki sa wallet? Pag may vision na nilagay ang Panginoon sa iyo, laging kulang yung budget mo para doon. Intentional si Lord doon. Kasi kapag lahat ng vision kaya mong punan, hindi ka na magtitiwala sa Diyos eh. Pero minsan iaalaw ng Diyos na i-calculate mo parang kulang para matuto tayo magtiwala sa Panginoon, para matest yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, para ma-realize natin this is not about me. This is all about the God that I serve. This Christian thing, sino sa inyo makakapag-testify ang pagiging Kristiyano hindi madali? Hindi na nga madaling mabuhay, hindi pa madaling maging Kristiyano. Ano na ba talaga? Pambihera. Hindi mo madali maging Kristiyano, right? Hindi rin mo madaling sumunod. Pero at least, subukan mo man lang. Kasi mahirap naman yung hindi mo nga sinubukan. Ayoko niyan. Hindi naman totoo yung sinasabi na yan. Tignan niyo si Jonah. Nung pumunta siya ng Tarshish, hindi niya nga sinubukan pumunta muna ng Nineveh na mas malapit eh. Parang minsan, halimbawa, nung pumunta siya ng Nineveh, nasa gitna na siya, parang maalon dito, sa kabila na lang tayo. At least sinubukan niya. Pero may mga kilala ba kayo? Yung mga absent dito, may mga kilala ho ba kayo, mga kapatid? Na hindi nila ginawa, hindi dahil mahirap, hindi dahil hindi effective, pero kaya hindi nila ginawa, kasi hindi naman talaga nila nasubukan in the first place. Kasi ang challenge lang naman ng Panginoon, give your tithes, bring your tithes and offering into the storehouse, and God will open the floodgates of heaven. Yun yung mga klase ng command na hindi mo mararanasan hanggat di mo sinusubukan. So bago tayo maging negative, reactive, at pessimist, at skeptical sa concept ng generosity, at least subukan mo. Because lahat ng sumubok, naranasang totoo. Because the Word of God always works. And many of us did not even try. Hindi naman totoo yung Bible, pero hindi niya binasa. Hindi naman totoong nag-work ang prayer, pero hindi naman nanalangin. Hindi naman nababago ang buhay ko sa pa-church din, pero hindi naman sinubukan magsimba. At least try mo naman mag-amen habang nagpipreach yung pastor. At least man lang subukan mo magtaas ng kamay habang nag-worship. Hindi ko maramdaman ng Panginoon. At least you try. At least subukan mo. At least subukan mo mag-testify ng kabutihan ng Panginoon. At least subukan mong i-share ang gospel of Jesus Christ sa ka-office mate mo. At least try. Pastor, no! You only live once. I'm gonna enjoy my life, sure. But don't expect the blessings that God has promised when you don't follow Him. Kasi naniniwala ako mga kapatid, you cannot keep running away from the Lord. Hindi mo masusustain yung pagtakas mo, maniwala ka sa akin. Hindi mo masusustain yan. Amen? You cannot keep running away. You cannot keep on evading responsibility. Hindi mo masusustain na iwasan ang pagtawag mo.
Hindi mo laging matatakasan ang paglilingkod. Hindi mo laging matatakasan ang forgiveness. Come on, somebody. Hindi mo laging matatakasan ang pag-i-invite na sa ang reconciliation. Because you know what? Your obedience affects you and other people, and your disobedience affects you and other people too. Nung sumubay si Jonah, kung pumunta siya ng Nineveh, wala sanang bagyo na papunta ng Tarshish. Tahimik yung mga taong papuntang Tarshish. Excited sila na binok nila yung ticket nila papuntang Tarshish. Pero dahil kay Jonah, God orchestrated a storm to wake him up. And I don't know who is this for. Sometimes God will orchestrate storms in your life to wake you up. To remind you of your assignment. That's not the destination. That's not the journey. That's not the boat that God intended for you to ride on. Because God's calling is not just for you. It's for God's glory. It is for His kingdom. The advancement of God's kingdom. So nung sumuway si Jonah, pumunta siya ng Tarshish, nagkaroon ng matinding bagyo. Lahat na ng mga tao doon sa bangka, kasama yung crew, nagdasal sa kanya-kanya nilang Diyos. Yung kapitan nag-roam, lumibot, nakita niya si Jonah natutulog sa ilalim ng barko. Pag talaga sumusuway ka, lagi ka nasa ilalim. Amen. Sumuway siya nasa ilalim. Ano ginagawa ni Jonah? Tulog. Habang lahat ng crew nagpapanik, si Jonah tulog. Kaya si kapitan ginising si Jonah. At sabi niya, what are you doing? Why are you sleeping? At least tumawag ka man lang sa Diyos mo. And alam na kagad ni Jonah back that day. Alam na kagad ni Jonah pagkagising niya. Amen. Na yung bagyo na yon ay epekto ng kanyang pagsuway. So nung sinabi ni Jonah, ako may kagagawan kung bakit bumabagyo dito. Sabi ng kapitan, sino ka ba? Taga saan ka ba? Anong country ka galing? Sabi niya, I'm Hebrew. And I am the son of the Lord. He was referring to Yahweh. He was referring to the God who created the heavens and the earth. He was referring to the God na naglabas sa mga Israelites from Egypt to the promised land. He was referring doon sa Diyos na humati ng Red Sea. At nung sinabi yun ni Jonah, sabi ng kapitan, oh no, what have you done? Tignan niyo, mas kilala pa ng kapitan yung kayang gawin ng Diyos. Kesa kay Jonah, yung kapitan nung nalaman niyang si Lord John yung humati ng Red Sea, sabi niya, what have you done? Buti pa yung kapitan, mas kilala niya pa yung kapangyarihan ng Diyos. Unfortunately, kesa kay Jonah, who tried to run away from God. O bakit nga ba yung kakilala natin parang si Jonah, no? They are trying to disobey. You know what I found out? I've been serving the Lord for 24 years. One thing that I found out is this. Kapag hindi mo ginawang goal ang pagsunod, hindi ka talaga makakasunod. Oh, kailangan maging part siya ng goal mo eh. Kasi kapag ginawa mong goal ang obedience, yung disobedience hindi option. Sana mga 6 p.m., yun pala yun. Nag-guess ko na yung sinasabi ni Pastor. Bakit? Kasi pag goal mo ang pagsunod, ibig sabihin intentional ka sa gusto mong puntahan. May kilala ho ba kayo, I don't know if there's a better term for it, yung parang kaibigan na kaladkarin, kahit saan mo ayain. Sige, sama, BGC, punta ako BGC. Taiwan, punta tayong Taiwan. Swimming, punta tayong swimming. May kilala ba kayong mga kaibigan na ganyan? Yung madaling akayin? Kasi wala siyang planong puntahan nung araw na yun eh. Pero kung intentional ka sa gusto mong puntahan, kahit ayain ka sa kahit saan, pwede mong sabihin, may plano na ako eh. And naniniwala ko marami po sa atin madaling masway papunta ng Tarshish is because we don't have a goal of obeying the Lord in the first place. Kasi when you have a goal of obeying the Lord, nakaporma yung buhay mo na si Lord lang ang magiging Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Dedicated at committed ka na ibigay ang iyong buong buhay para sa ating Panginoon. Mahihirapan yung mga tao na isway ka na mali sa iyong purpose. Kasi alam mo, kapag sumunod ako, may pagpapala na ipinangako ang Panginoon sa akin. Everybody say, there's blessing in obedience. Naalala nyo 2 Sundays ago, sabi ng Lord sa atin, isa sa mga reason kung bakit hirap tayong sumunod, kasi alam natin na kapag sumunod tayo, may mga ine-enjoy tayo ngayon na hindi na natin may-enjoy. Sino sa inyo gusto nyo ng blessing? Taas kamay. Pag sumunod. Okay? So gusto nyo yung outcome ng obedience. Ang outcome ng obedience, blessing. Ang outcome ng obedience, transformation. Ang outcome ng obedience, you are going to please the Lord. Sino sa inyo gusto nyo yung tatlo na yun? Blessing, transformation, and you want to please the Lord. Gusto natin. So gusto mo yung outcome.
So lahat tayo gusto natin yung resulta ng obedience. Pero hindi pa rin natin ginagawa yung obedience. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto natin yung outcome ng obedience, hindi lang natin gusto yung outcome ng obedience sa atin. Kasi once sumunod ako, my life will be changed. Ang presidente ng aking buhay, hindi na sarili ko. Hindi ako ang siga sa buhay na ito. Hindi ako ang masusunod sa buhay na ito. Ang Panginoon ang masusunod. Yun yung mahirap na part. Amen? Unfortunately, gusto natin yung outcome ng obedience, ayaw natin yung sacrifice ng obedience. May kilala ba kayo, may ka-office mate ba kayo gustong ma-promote, hindi pumapasok? Doesn't make sense, isn't it? Di ba? Pag hindi nagtatrabaho, hindi nag-e-effort, hindi nagsasacrifice, pero gustong ma-promote. Who are you? Di ba? Parang hindi mo maintindihan. We like the outcome, we don't want what it will cost us kapag sumunod tayo. So, ginawa ni Jonah, imbis na sumunod sa ating Panginoon, pumunta ng Nineveh, pumunta siya ng Tarshish, namasahe ng mas mahal, nag-travel ng mas mahal, nag-effort ng mas matindi. Ano sabi ng scripture? Habang nasa gitna siya ng kanyang pagsuway, verse 4, then the Lord sent, it is the Lord who sent a great wind on the sea. And such violent, iba sa inyo, kinabahan, Pastor, 16 version, nasa 4 ka pa lang. Okay, magala, hindi naman natin abutin yung 16. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and they cried out to their own God. Watch this. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. So nagpadala ang Panginoon ng bagyo para gisingin si Jonah. Nung nalaman ng mga crew ng barko na delikado yung kanilang barko na lumubog, ano ang kanilang ginawa ulit? Tinapon nila yung mga bagahe, yung bigat ng barko sa dagat. Which is, hindi ako seaman, hindi ako engineer, I think that's the logical thing to do. Para hindi lumubog, itapon mo yung nakakapagpabigat, right? Right? Ang question, based sa story na binasa natin kanina, nung tinapon ba nila yung mga bagahe, huminto ba yung bagyo? Hindi. Pero may ginawa sila. So, makaka-relate ba kayo dito na minsan, tinusubukan mong solusyonan yung mga storm sa iyong buhay, pero kahit anong bagay ang i-let go mo, hindi humihinto yung storm? In fact, sabi ng scripture, di ba nabasa nyo, naalala nyo, it gets rougher and rougher. Mas tumindi pa nga yung bagyo. Tinapon na. Logically speaking, kung gravity ang pag-uusapan, dapat at some point, kahit paano, di ba? Wala namang butas yung bangka. Pwede silang maligtas, o at least man lang gumaang ng konti yung kanilang, come on somebody. Right? Sinubukan nyo na ang lahat, ginawa nyo na ang lahat, tinapon nyo na ang lahat. Pero ganun pa rin, you are facing the same storm. And you are facing a problem that gets rougher and rougher. You know why? Kasi that storm is not naturally produced ng environment. God orchestrated that storm. Listen to me. That storm is spiritual. Yung alam minsan, kapag may problema tayo, hindi natin ina-assess, is this storm spiritual? Kasi ang spiritual storm hindi ma-address ng natural reasoning. Kahit itapon mo ng itapon yung bagahe, hanggat hindi mo tinatapon si Jonah, hindi hihinto. Because that is a spiritual issue. And many of us are struggling, frustrated, disappointed with the Lord. Lord, ginawa ko na po ang lahat, but there are storms in your life na hindi lang basta epekto ng maling desisyon. May mga storms sa ating buhay na ino-orchestrate ng Panginoon to wake us up, to alert us, na hanggat hindi mo tinatapon yung Jonah, hindi hihinto yung bagyo. You cannot address a spiritual storm with natural solution. Na minsan tayo, we are struggling kasi the anxiety that you felt, may mga anxiety na epekto at produce na mga natural circumstance that is happening around you. I admit that. I acknowledge that. In fact, hindi ko nire-recommend na kung may niresetang gamot sa inyo, ang doktor wag niyong inumin. In fact, ina-advise ko kayo na sikapin muna ninyong i-address in a natural solution, natural way.
Pero napansin nyo ba, kahit anong gawin nyo on the natural, minsan may mga storm sa buhay natin na ayaw lumayas. Because that thing, that storm is not a natural thing. It is spiritually produced na masusolusyonan lang ng spiritual. Ang sabi ng scripture, yes, we agree na meron talagang mental health struggle, meron talagang mental health issue, but we also have to acknowledge na ang sabi ng scripture that the battleground is in the mind. So minsan, nagpaaraw ka, pero nandun pa rin yung struggle mo mentally. So you tried a natural solution, but it doesn't work. Salamat sa tatlo. Amen. Kaya nung hindi nag-work, ang sasabihin sa'yo ni Satan, ano na nang mangyayari sa'yo? Satan will try to remind you and make you think that life is over. Sasabihin sa'yo ni Satan, the victory, it will not happen. There's no more victory in your life. Pero let me tell you this, if you will turn to the Lord, kung babalik ka sa Panginoon, He will give you hope. Hindi matatapos ang matinding unos na ito kapag tapon ka lang ng tapon ng mga bagahe, unless itapon mo si Jonah sa dagat, hindi magiging kalmado ang dagat na ito. Ano nangyari? Verse 15. So nung tinapon nila yung bagahe nila, hindi nag-work. Sino yung sunod nilang tinapon? Verse 15. Ang sabi ng scripture, so they took Jonah. So nagpalabunutan sila. Sino kaya ang dahilan kung bakit nagkaganito tayo? Charan, J-O-N-A-H. Jonah. So anong ginawa nila? Tinapon nila si Jonah overboard. Sabi mo sa katabi mo, kailan mo itatapon yan? Alam niyo kung bakit? Ang susi kasi talaga, surrender. Ang susi kasi talaga, pagsuko sa Panginoon. May mga Jonah talaga sa buhay natin na kailangan nating isuko kasi hindi ito yung ginagawa ng Lord sa buhay mo. Hanggat hindi mo tinatapon ng mga Jonah sa iyo. Jonah yan, matagal nang sinabi ng Lord sa iyo yan eh. Pastor, wag naman. I don't know about you, but I refuse to jeopardize where I am going by hanging on to the people who are not called to be there in the first place. So ginawa nila, tinapon nila si Jonah. Tingnan nyo, sabi na scripture, He threw him overboard and the raging sea grew calm. So yung mga crew, nag-struggle pa sila nung una, nag-hesitate silang itapon si Jonah, trinay pa nilang sagipin yung bangka kasi nga kahit anong human effort mo, pag spiritual ang problem, spiritual ang solusyon. So tinapon nila si Jonah, pagtapon nila, wala to sa Bible pero sabi ng mga kapitan, confirmed. Okay? Pagtapon nila kay Jonah, pam, tumahimik. Brad, confirm. Okay, confirm. Siya nga talaga dahilan. Nangyari na ba sa buhay niyo yun? Nung kung kailan nyo tinapon, tsaka nyo na-confirm yun talaga ang cause. O sino kaya yung tinapon nyo dyan? Verse 16. Watch this. And at this, the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord, and made vows to Him. Hindi ko na nilagay yung verse 17. Pero sabi ng verse 17, nung tinapon si Jonah, the Lord provided a huge fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. A picture of Jesus Christ who was buried 3 days and 3 nights. So nung tinapon nila si Jonah, He threw him overboard. Pagkatapon niya, kinain siya ng malaking isda. Now, I don't know exactly kung anong klaseng isda yun. Definitely hindi goldfish. Or dilis. Probably a special fish designed for him only. I don't know. Pero ang sabi ng scripture, kinain siya ng malaking isda na ito. Now, kapag yung tao kumain ng isda, walang problema. Pero kapag yung isda kumain ng tao, yun headline yun. Right? So nung tinapon nila si Jonah, kinain siya ng malaking isda, by the way, na provided by God. Which is ridiculous if you think about it. Something's fishy. Kinain siya na prinobide ng ating Panginoon. At sabi ng scripture, iniswallow si Jonah, and for 3 days and 3 nights he was there. Now many are arguing, is this really, Pastor, ito ba talagang buhay ni Jonah is a literal story? Talagang kinain siya ng isda?
Well, I think it is because si Jesus kinote mismo yung story ni Jonah in Matthew 12, if I'm not mistaken, if I remember correctly. In Matthew 12, kinote ni Jesus Christ yung story ni Jonah. So kung kinote ni Jesus yung story ni Jonah, it's probably true kasi or else Jesus is a liar. Na literal na nung tinapon si Jonah, kinain siya ng malaking isda. Listen to me. Deserve ba ni Jonah na mabuhay pa after niyang sumuway sa ating Panginoon? Maaring hindi. Pero tignan mo nga naman ang Diyos. Kahit na sumuway ka, magpo-provide pa rin siya ng bangka, ng isda called grace, na magdadala sa iyo mula sa pagsuway mo hanggang sa pagsunod mo. Alam mo nangyari? Niluwa siya ng isda. Nakarating din siya eventually sa Nineveh. Tumakas siya, pero nakarating pa rin siya sa Nineveh. Question, kung ayaw mong sumunod, ikaw bahala kay Lord. Pero ikaw ang mamili. Sa pagsunod mo ba, gusto mo, diretso ka na ng Nineveh gamit ang bangka? O pupunta ka ng Nineveh sa pamamagitan ng tiyan ng isda? But either way, dadalhin ka ng Panginoon sa destination mo. Either way, dadalhin ka ng Panginoon sa totoong assignment mo. Pagdating ni Jonah, ang iksi ng preaching niya, repent! In 40 days, God will destroy Nineveh. Pang! Drop mic. Tapos. Kung sinunod lang ni Jonah yun, mas madali sana. Hindi sana siya nakalbo. Alam niyo, may malaking possibility na kalbo si Jonah kasi ang sabi nila, yung fish na posibleng kumain kay Jonah is actually nagpo-produce ng acid na nakakapagpalagas ng buhok. So probably habang 3 days and 3 nights nalagos yung buhok niya, yung bigote niya, lahat ng buhok niya. Kaya pagdating niya sa Nineveh, biglang naniwala ang tao. Ay, kapanipaniwala, wala na siyang buhok. Okay, hallelujah. Alam niyo, sabi ng scripture, nung pumunta siya sa Nineveh, nag-preach siya ng repentance. Repent, for in 40 days, God will destroy Nineveh. Naniwala sa kanya yung hari. Naniwala ang lahat ng tao. Pati aso nag-fasting. Pati mga hayop nag-ayuno. Because they believe in the power of God who Jonah served. Hindi sila nagdalawang isip. Hindi sila nag-hesitate. Because they've realized you cannot run away from God. In fact, kung titignan nyo talaga ang buong storya ni Jonah, even Jonah knew. Alam ni Jonah, hindi niya matatakbuhan ng Diyos eh. Kasi nung nandun na siya sa loob ng tiyan ng isda, kino-quote niya pa yung Psalms. So most probably nauna yung Psalms kaysa kay Jonah. He was quoting Psalms. Na yung kino-quote niya dun sa book of Psalms is that, Lord, hindi talaga kita matatakasan. Wherever I go, you were there. He knew it. Alam niya, memorize niya eh. Because he was quoting Psalms. He knew it bago siya sumuway. But he disobeyed anyway. At nung sumuway siya, dinala pa rin siya ng Panginoon sa Nineveh. Kasi doon talaga siya gustong papuntahin ng ating Panginoon. My friends and family, I say this with all humility, with all concern and love. Run all you want, but God will going to be faster than you. Mas mabilis tumakbo ang Panginoon sa iyo. The grace of God will catch up upon you. At kahit gaano ka masalimuot ang iyong buhay, bumalik ka lang sa ating Panginoon. He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all your unrighteousness. Hindi ang mess na ito makakapag-disqualify sa iyo. Hindi ang heaviness ng pain na nararamdaman mo ang makakapag-disqualify sa iyo. In fact, yung heaviness of pain na nararamdaman mo will produce humility that will bring you to the next level of your life. But I believe with all my heart that God wants us to have a good life. He wants us to walk in the fulfillment of His promise. Gusto ng Diyos ma-enjoy natin yung lahat ng blessing na ipinangako niya. But you have to choose. Choose Nineveh. Choose Jesus. Choose life. Choose blessing. Every single day of your life, my friends and family, bawat araw na lilipas, you have to make a decision. Do you want to handle this your way? Or you want to follow God's way? It's your choice. And I want to encourage you to obey the Lord. There is a cost of following Jesus, yes. But there is a greater cost of not following Him. God is a good God. Natutuwa ako sa Panginoon because our God is a God of second chances.
Sa kabila ng hindi deserve ni Jonah, na mag-provide pa ang Lord ng fish sa kanya sa gitna ng kanyang pagsuway. God is so gracious. He's gracious enough to save him and bring him back. Alam ko marami sa atin parang si Jonah. Sinusubukan nating takbuhan ang pagtawag natin, ang assignment natin. O kaya naman may pinapagawa ang Diyos sa iyo, pinapaiwan, pinapadagdag ang Panginoon sa iyo na hindi mo magawa. May assignment ang Diyos sa iyo na hanggang ngayon hindi po pa rin po magawa. May mandato at purpose ang Panginoon sa iyo na hindi mo malakaran. But I want to encourage you this because I want you to save some time. Don't waste that time. Follow the Lord. And you will never regret following Jesus. Because when you obey, He will always open the way for you. Huwag ka matakot sumunod. Huwag ka matakot sumunod. Bubuksan ng Diyos ang maraming pintuan, ang maraming bintana para maranasan mo ang lahat ng pagpapala na meron sa ating Panginoon. You know, I was talking to a lot of people this week, and one of our volunteers in one of our mission stations in Dumaguete has reached out to me. Sabi niya, Pastor, maraming pong salamat. Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi ko naranasan yung blessing na nararanasan ko ngayon noon. Pero nung sumunod ako sa Kanya, nung una, sobrang hirap. Ang dami niyang tinanggal, ang dami niyang inalis. Akala ko nga mali yung desisyon kong sumunod sa Diyos. Muntik na akong sumuko, muntik na akong bumalik, pero salamat po sa Panginoon, nagpatuloy ako. Nung nagpatuloy ako, nagulat po ako, Pastor. Kasi hindi ko ine-expect na yung mga pagpapalang dinidesire ko lang, nararanasan ko na ngayon. Hindi ko sinasabi na kapag sumunod ka, bigla ka magkaka 10,000 sa bank.